tungkol kay Bongbong. Considered as patay na yan. Sinabi yan sa ama niya. Dahil adik. Tulad ng yan sa Pasig, Marikina River, meron dyan pangharang, pangsarabo ka sa ilog. Kasi ang purpose dyan, kung magbagyo, magpaha, Pakawalan. high tide, ang dagat hindi papasok doon sa river. Dati bago umupo si BBM, ang kilo ng isdang tamban dito sa amin at ay 20 lang ang kilo. Pero nung umupo na si Bongbong Marcos, tag 120 na ang kilo. Ibig sabihin, tumama siya sa 20. Yung dulo lang ang 20. Bawat suna ni Marcos, Bongbong Marcos, may kalamidad na nangyayari. Una, pag-upo lang niya, nagsuna siya, salita siya, kinagyo. Pangalawang suna, nakaraang taon, lumindol. Maraming sirang bahay doon sa Inggit. Bago magsuna, pangatlo, nanghula ako. Huwag sana mag-hurricane o yung storm surge tulad sa Tukuban. Pero anong nangyari? Magyo at bumaha. Hindi niya napigilan, hindi niya solusyonan kung anong gagawin niya. Ito na yung sa ito na ba yung sa flood control? Ito na yun, flood control. Sinasabi niya. Nakita ko yung mayabang siya sa Suna. flood control. Ano masasabi mo doon sa Ginawa ba niya? Ngayon, hahamunin kita. Ako, normal na citizen ako. Nasa kahirap ako. Hahamunin kita. Handa ako magpa-firing squad. Sa harap ng Lunita o sa harap ng Malacanang. Ito po ba namin matanong tungkol po sa unang-una itong nakamahal na presyo ng mga bilihin at pangalawa itong tungkol po sa nasabi ng Pangulo sa kanyang zona about sa flood control. Unahin po natin kuya, ano po ang masasabi ninyo sa napakamahal po na presyo ng mga bilihin ngayon? Pakilala po muna kayo kuya. Kayo, ang vlogger na mga kaibigan ko. At ako, sa mga vlogger na lumalaban sa namamahala ng gobyerno karon. Ngayon, ako ay si Rodrigo Sirato Jr. OFW ako at ating Chief Marine Engineer. Barko ng mga tanker sa ngayon, nandito ko ngayon sa Mesoprali tapos so, hindi ako pinagkiyan ng pagkataon ng pagsalita. Dito, sabihin ko lahat tungkol sa sitwasyon ating bayan ngayon. Ang bilihin, kumpara ko, bago umupo si BBM, panahon pa ni President Rodrigo Duterte, ang kilo ng bigas na mais, 22 lang, 23. Ang bigas na palay, nasa 30 lang mahigit. Masarap na yan. Meron pag 20 mahigit yung protein rice. Ngayon, ang bigas ngayon, nasa 70 mahigit dito sa amin. Murahin nasa 70 mahigit. Meal rice, yung mga protein rice. At yung nakaraang araw lang, tumaas na naman yung bigas na mais. 50 na ang kilo. Ngayon dito sa Cagayan de Oro. Ngayon, sa bigas pa lang na pinangako niya 20 pesos, wala na, hindi na siya pumasa. Ngayon, kung 20 ang pag-usapan, ulam naman tayo. Dati bago umupo si BBM, ang kilo ng isdang tamban dito sa amin at ay 20 lang ang kilo. Pero nung umupo na si Bongbong Marcos, tag 120 na ang kilo. Anong masabi nyo dyan? Di, gago talaga yan. Tamban pa lang yan. Tamban pa lang yan. Sa karne, 120 yung bago mo po, 120 ang kilo. Yung karning aboy. Si Marcos na nakaupo, ngayon 320 na. Parang baka na. Ibig sabihin, tumama siya sa 20. Yung dulo lang ang 20. Gago talaga. Hindi lang yan, lahat na bilihin. Mahal.
sobra, kamahal. Hirap pa yung trabaho. Ngayon, gawin nila, tinataasan yung sahod. Ang problema naman, tinaasan naman yung tax. Malaki ang binabawas. May anak akong trabaho sa department store. Buwan-buwan, malaki yung kaltas. Malaki yan. Hindi lang matira sa sahod. Kawawa. Wala akong ano talaga sa kanya na sino siyang tao. Ako, Bongbong Marcos, lahat ng kong kababayan, lahat ng mga vlogger na lumalaban at mahala natin gobyerno. May kapatid akong adik. Karamihan sa kapitbahay naman mga adik. Ngayon, mga politiko, karamihan, maraming adik din. Kahit sa pulis at mga sundalo, maraming adik. Kaya, tuloy-tuloy ang ligaya nila, Marcos. Dahil karamihan ngayon, mga adik, mga mukhang tira. Ngayon, tulad ng adik, kapit ko adik, ang iniisip ng adik ay paano magsinungaling, paano magbudol, paano gumawa ng karantuduhan para lang sa kanyang bisyo, pataran niyang bisyo. Nakaw, magsinungaling, budol. Ngayon, tahanan na naman natin, bago lang magsuna. Ngayon, sa suna ni Marcos, parang nahulaan ko, pero hindi ako tumama sa hula ko. Kasi, bawat suna ni Marcos, Bongbong Marcos, may kalamidad na nangyayari. Una, pag-upo lang niya, nagsuna siya, salita siya, kinagyo. Pangalawang suna, nakaraang taon, lumindol. Maraming sirang bahay doon sa Inggit. Oh, bago magsuna, pangatlo, nanghula ako. Huwag sana mag-hurricane o yung storm surge tulad sa Tugubat. Pero anong nangyari? Magyo at bumaha. Hindi niya napigilan, hindi niya nasolusyonan kung anong gagawin niya. Ito na yung sa... Ito na ba yung sa flood control? Oh, ito na yun, flood control. Sinasabi niya. Nakita ko yung mayabang siya sa Sula. flood control. Ano Suna. masasabi mo doon sa... Ginawa ba niya example yung Cagayan de Oro? Oo. Inamin niya yung flood control dyan sa ilog sa Cagayan. Oo. Panahon ba yan ni Noy Aquino? Kasi kung sindong yan 2011 nangyari. Oo. Na nagbaha dito. Marami. Ngayon, mayroong mga tira na binigay sa ibang bansa, tulong dito sa Cagayan de Oro. Milyon-milyon dollar. UNICEF yun. Oo. Tinanggap yun sa dating mayor namin na yung matay na. Nagkaroon nga silang issue doon dahil sinurakot niya. Ngayon, tinulungan yung gobyerno na maano yung type na yan para hindi na mag-sindong trip. Amin pa din kung aminin mo yun. Huwag mo aminin yung sa ibang pagkaraan ng mga baka yung mga legal advisor mo dyan, mga lutang din, walang maturo sa iyo na maayos. Kasi ikaw, tulad nung flood control, hindi mo naintindihan. Sa nakita, opinion ko lang ha, hindi ko naintindihan yung flood control. Ibig sabihin ng flood control. Sinabi mo, una, interview, asasuna mo, 5,500 na flood control. Project. Sa loob ng 2 taon mo. Hindi. 5,500 ha, inamin mo lahat, mga project buong Pilipinas. Tapos ano nangyari? Ngayon, nakita ko, hindi mo na intindihan ang salitang flood control. Bakit? Bakit? Paliwanag ko. Hindi niya pinaliwanag to. Mga legal advisor niya, hindi. Ako, paliwanag ko. Ang flood control ay nagpukontrol sa flood. Baha. Oo. Baha ng dagat, baha ng ilog, baha ng lawa. Ngayon, yung flood control, tulad ng dyan sa Pasig, Marikina River, meron dyan pangharang, pangsara bukas sa ilog. Kasi ang purpose dyan, kung magbagyo, magbaha, Pakawalan. high tide, ang dagat hindi papasok doon sa river, papasok doon sa loob. Oh, yun ang purpose. Hindi yung tarangan yung baha. Ang purpose magbaha galing sa dagat. Sara, hindi makapasok. At pagtapon Ngayon, nila tubig palabas. Hindi magtapon yun. Bubuksan naman yun kung papunta na mag-low tide. Yun. Oh, yung tubig, lalabas na mag dagat. Ngayon,
Yung nangyari sa nabutas, marami silang nanood kung paano masolusyonan, kung ano nangyari. Ngayon, ang nabutas ay, alam ko yan, dahil trabaho barko dati, drive na kami dyan. Tinignan ko rin sa Google sa mapa, yung nabutas ay parang island. Ha? Island na napalibutan ng Tubig. ng ilog na dalawa ang exit. Ibig sabihin, dalawang exit papunta sa dagat. Ang island siya. Yung mga tulay doon galing sa Malabon papuntang Dabutas, ilang tulay yon. Doon bumangga yung mga barko, mga barge, mga tangko. Yun na yun, yung iba doon galing sa dry dock yun. Dahil mataas ang tubig, lumutang. Naanod, punta doon sa tulay. Yun ang nangyari. Hindi yung tulay yun. Hindi yun flood control. Iba ang flood control kung sa tulay. Siguro kung sa dike, seawall, tinangga ng barko, yun. Control yun. Kung tulay, hindi flood control yung tulay. Kung Marcos, lahat ng mga problema, lahat ng mga vlogger mo, mga trolls mo, nasabihan ko dati, dahil tuwing may mga problema tayo sa ating bansa, ang sabi mo ay pag-aralan muna ng magandang solusyon. Ito ang masasabi ko sa iyo, hindi mo alam yung sagot, tamang sagot, hindi mo alam tamang solusyon. Kasi hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral eh. May bisyo ka, sabi ka. Oh. Kung gusto mo, bumaba ka dyan sa pwesto mo. Mag-aral ka muna. Tapusin mo muna yung pag-aral mo, kuliyo. Bago ka umakyat ulit ng presidente, kung mananalo ka pa. Hindi ka nga nakatapos ng pag-aaral dahil mabisyo ka. Ultimo yung Marcos Sr., sinabi sa speech niya dati, nasa YouTube yan. At yung mga vlogger, hanapin niyo sa YouTube, yung speech ni Marcos Sr. tungkol kay Bongbong. Considered as patay na yan. Sinabi yan sa ama niya. Dahil adik. Yung taong adik ay parang patay ng utak. Hindi na gumagana. Gumagana lang yan pag may mag-advise. Okay. Huling Mensahe. mensahe mo para sa Uling mensahe ko. may lang para Bongbong Marcos, totoo sa aking nakita, totoo yung video na tumisinghot ka ng pukin. Pukin yun sa panahon ko. Pukin, ito gayon. Ngayon, kung hindi yan mo sagot, hindi ka mag-drug test na hair follicle test. Ibig sabihin, totoong adik ka. Ngayon, hahamunin kita. Ako, normal na citizen ako. Nasa kahirap ako. Hahamunin kita. Handa ako magpa-firing squad. Sa harap ng Lunita o sa harap ng Malacanang. Basta magpa-drug test ka. O, ngayon, kung hilig ka mangbudol, magkita tayo Lunita, doon ka magpa-drug test.